Hawak sa magkabilang kamay ng dalawang dayuhang lalaki habang pinapalo ng tubo sa likuran ng isa pang lalaki. Ganito ang pang-aabusong naranasan ng isang Pinay nang mahikayat na magtrabaho bilang isang encoder sa ibang bansa. Sa video namang ito, isang Bangladeshi national ang makailang ulit na kinukuryente ng dalawang unipormadong lalaki. Sa ilang larawan, makikita pa ang pagmamalupit na naranasan ng ilang biktima. Ang African national sa larawan, sugat-sugat at tila binalatan ang likuran. Makikita naman ng isang dayuhang namamaga, nangingitim at halos hindi na maimulat ang kaliwang mata. Ang isa pa, kulay ube at may malaking latay naman sa puwetan dahil daw sa pambubugbog. Ang mga karahasang ito nangyari daw sa tinatawag na Scam City sa bansang Myanmar. Sa ikalawang bahagi ng ating special report, papasukin naman natin ang mundo ng scam hub sa ibang bansa, kung saan may mga Pilipinong nabibiktima. Ano-ano ang kanilang mga naging karanasan? Ano ang kwento sa likod ng mga pang-aabuso? Makaligtas pa kaya ang mga biktima? Sa cellphone video na nakuha ng reporter's notebook mula sa mga otoridad, makikita ang tatlong lalaking nakauniporme ng itim. Ang isa sa kanila may hawak na tubo at itinuturo ang babaeng nakaupo sa kama. Ang may hawak ng cellphone nagawa pang takpan ng lente habang kumukuha ng video. Pero ilang saglit pa, pinatayo ng mga lalaki ang babae. Hinawakan siya sa magkabilang kamay ng dalawang lalaki. Habang ang ikatlo na may hawak ng tubo, paulit-ulit na pinalo ang babae. Sa tulong ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC, nahanap namin ang babae sa video. Itinago namin siya sa pangalang Janine. Kuha raw ang nasabing video sa bansang Myanmar. Kwento ni Janine, taong 2022, isang kakilala niya ang nag-alok ng trabaho sa bansang Thailand. Mula raw kasi sa sweldo niyang 18,000 pesos bilang lady guard noon, pwede siyang kumita ng hanggang 80,000 piso sa Thailand. Ninalok niya sa akin na encoder, tapos makakapunta din kaagad. Kinagabihan, isang Chinese national daw ang nag-interview sa kanya online. Mag-send ka ng video mo na introduce yourself. Mga ilang minuto, sabi niya sa akin, approve na daw. Siguro mga ilang isang oras ganun. May sinend na sa akin na ticket. Ang bilis. Kinabukasan, agad na nakalipad si Janine papuntang Thailand. Sinalubong siya roon ng isang kakilala. Ang problema, Sabi niya, ganito ha, hindi pala encoder trabaho mo. Sales marketing. Alam ko sales marketing, may quota yan. Sabi niya, hindi ate, walang quota yun. mula Thailand, bumiyahe at muli raw sumakay ng eroplano si Janine. Nang makalapag si Janine, nasundan pa ang kanyang biyahe ng pagtawid sa isang ilog. Ito na pala yung border ng Thailand at Myanmar sa tinatawag na Mae Sot District. Doon nila ako binaba. Tapos yung sinakyan ko, parang kumbaga para siyang bangka. Ang hindi alam ni Janine, sa tinatawag na Scam City sa Myanmar pala siya mapapadpad. Mistulan daw isang malaking syudad ang lugar. Sa mapa, makikita kung gaano karaming gusali at gaano kalawak ang Scam City. Pagpasok ko doon sa opisina, nung gabi na, tapos may inabot sila sa akin na script. Yung script, parang siya, chatting. Ang naging trabaho ni Janine, scammer. Marami na akong mga kasama, mga Chinese. May isang Pilipino, dalawa kami Pilipino pa nung time na yun. At ang ipinangakong 80,000 pesos na sahod, 23,000 pesos lang pala. Gusto man niya umatras, wala na siyang nagawa dahil pinagbabayad siya ng mahigit 370,000 pesos.
ang sapilitang ipinagawa sa kanya, love scam, kung saan paiibigin nila ang kanilang biktima. At kapag nahulog na sa patibong, dito na nila pipiliting mag-invest ng pera ang biktima. May nadanaris nila na computer, tas may script, may pinabasa sila. Yung script parang ano siya, chatting sa doktor, sa lawyer, sa businessman. Ang problema, sabi ni Janine, sa tuwing hindi raw sila nakakaabot sa itinakdang quota na mahigit 27 million pesos sa loob ng isang buwan, dito na nangyayari ang pananakit sa kanila bilang parusa. Pag hindi ka makahanap ng kachat mo na mayayaman, na active, may mga penalty na sila. Kasi may iba na nag-exercise, may iba naman na nag-squat. Yung sa amin, pinapag-jogging kami 9 laps. Mainit yun, tanghalin tapat. Ito yung actual video na sinasabi ni Janine, nakuha sa loob mismo ng Scam City sa Myanmar. Kung makikita ninyo, ilang beses silang pinapatakbo kahit na tanghaling tapat. Parte raw ito ng kanilang parusa kung hindi nila naaabot ang kanilang quota. Dahil sa takot, ginusto na ni Janine na makauwi sa Pilipinas. Nang malaman ito ng kanilang boss, doon na raw siya pisikal na sinaktan. Naging bihag siya ng mga dayuhan. May mga pagkakataon din daw na hinihinga ng pera ang kanyang kaanak kapalit ng kanyang kalayaan. Kinulong na kami noon, 10 araw. Nanghihingi sila sa pamilya namin na magpadala ng pera. Pag hindi nagpadala, doon na kami hinahampas. Where's money? Ganun. Pag sa akin wala, doon na nila ako binubugbog. Pinapahawak ako sa 2 Burmese nakadita. Sa tulong ng Philippine Embassy at Police Attaché sa Thailand, May 2023, na-rescue at napauwi si Janine sa Pilipinas. Karaniwang entry point daw ng mga nagiging biktima sa Myanmar at mga kalapit na bansa ang Thailand. Mula Bangkok, Thailand, tinatayang 8 oras na biyahe o halos 500 kilometro pa ang kailangang baybayin ng mga nagiging biktima para marating ang border ng Thailand at Myanmar na Mae Sot District. Dahil hindi dumaan sa immigration, may tuturing na undocumented ang mga biktima ng human trafficking. Kung tinawid kayo sa Myanmar, ang problema, hawak yon ng mga rebelde, ng mga external armed groups na tutol sa official government ng Myanmar. So pati doon, may problema tayo. Sa mga larawang ibinigay sa reporter's notebook ng Police Attaché ng Pilipinas sa Thailand, makikita ang mga pasa at sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan ng ilang biktima. Sa larawang ito, makikita ang babae na may malaking latay sa may puwetan. Ang isa namang dayuhan, namamaga at nangingitim ang kaliwang mata. Sa investigasyon, lumabas na isang Chinese mafia boss ang tumusok ng stick sa mata ng biktima. Nakabenda naman ang braso ng isa pang biktimang ito. Nabali raw ang kanyang buto nang makaranas ng pananakit sa Scam City. Habang ang isa pang lalaki, halos malapnos na ang kanyang buong likod matapos sunugin dahil nahuli raw na humihingi ng tulong sa mga otoridad. Sa video namang ito, isang Bangladeshi national ang makailang ulit na kinukuryente ng 2 unipormadong lalaki dahil hindi raw naabot ng dayuhan ng quota sa loob ng scam hub. Ang mga biktima walang kalaban-laban habang paulit-ulit na nakararanas ng pananakit sa loob ng scam hub. Sabi ng mga otoridad, meron namang nakakatakas at nakakaalis na mga biktima sa Scam City. Ang mga sinasabi lang nakakauwi, yun yung mga pinapadala ng mga Chinese boss doon sa sinasabi nilang military camp. Yung mga alam nilang wala nang pakinabang sa kanila, hindi na nakaka-scam, yun yung mga pinapa-turnover na sa military. Sa datos ng Department of Migrant Workers o DMW, mula 2023, nasa mahigit 1,000 na Pilipino ang naging biktima ng human trafficking sa mga bansang Cambodia, Laos at Myanmar. Sa bilang na ito, 1,102 na ang na-rescue at napauwi sa Pilipinas. Pero 74 pa ang kailangang ma-rescue o for repatriation.
March 2025, 30 Pinoy na mga biktima ng human trafficking ang nasagip sa Scam City sa Myanmar. Isa sa kanila si Ram, hindi niya tunay na pangalan, 25 taong gulang mula sa Cavite. Tulad ni Janine, na-recruit ding magtrabaho si Ram sa Thailand. Ang offer bilang customer service representative. Naghanap po ako ng trabaho sa Facebook. Yung sahod daw po around 50,000 to 70,000 daw po. Pagka-message ko po sa kanila, may nagbigay po sila ng link po sa Telegram and then doon po kami nagkausap sa Telegram po. Pinag-send po ako ng mga resume, passport po. Agad daw natanggap si Ram sa inaplayang trabaho. Wala po kung nakitang kaduda-duda po noon. Maayos niya po akong kinausap at maayos niya pong pinaliwanag yung magiging trabaho. January 8, 2025, lumipad si Ram papuntang Thailand. Connecting flight po, yung booking po papunta po sa Thailand. Ang sabi po sa akin ng lugar po ng pagtatrabahuhan ko ay doon lamang po sa may Bangkok, Thailand po. Gaya ni Janine, tumawid rin si Ram sa ilog na boundary ng Thailand at Myanmar. Nang makarating sa Scam City, doon na nalaman ni Ram na scammer pala ang kanyang magiging trabaho. Gusto ko pong umuwi na po noon that time. Kaso po, ang sinabi po sa akin, kung uuwi po ako, sasagutin ko daw po lahat ng expenses na ginastos po nila sa akin. Love scam din ang modus na ipinagawa kay Ram. Kapag walang nahanap na bibiktimahin o hindi umabot sa quota, may katapat na parusa. Binibilad po kami sa araw. Yung mga military punishment po or military exercise po tulad ng tusok ulo, push-up, squats. Naranasan ko po yung pangunguriente po. February 20, 2025, nasagip si Ram kasamang iba pang Pilipinong naging biktima rin sa loob ng Scam City. March 25, 2025, tuluyan na silang nakauwi sa Pilipinas. Nung nakita ko po yung pamilya ko ay sobrang saya ko po at ngayon po ay nakikipagtulungan po ako na mailigtas po yung mga ibang Pilipino po doon sa Myanmar po. Sa parehong linggo, 176 na mga Pinoy pa ang na-rescue. Ang Interagency Council Against Trafficking o IACAT, ang ahensyang tumutulong sa mga Pinoy na biktima ng human trafficking sa ibang bansa. Sa written statement na ipinadala ng IACAT sa Reporter's Notebook, nakasaad na matapos ma-rescue ang mga biktima, patuloy na nakikipag-ugnayan ang kanilang ahensya sa mga otoridad para masampahan ng kaso ang mga recruiter at trafficker. Pinagtibay rin daw nila ang pagpapanagot sa mga opisyal ng gobyerno na nasasangkot sa mga ganitong kriminalidad. Ang naranasan ng mga biktimang Pinoy at foreign nationals sa Myanmar, naranasan din ng ilang POGO workers sa mga scam hub sa Pilipinas. Sa cellphone video na ibinigay ng PAOK sa Reporter's Notebook, makikitang nakaluhod ang isang Chinese national. Hinawakan siya sa ulo at sinabunutan ng lalaking nakatayo. Ilang sandali pa, isinubsob at inapakan sa ulo ang Chinese. Pinapak-apakan din siya sa balikat at likuran ng lalaki. Sa isa pang video, isang lalaking Chinese na may pasa sa muka ang makikitang nakaupo. Maya-maya pa, sinabunutan siya ng isa pang lalaki na hindi nahagip sa video. Dahil sa kabi-kabilang pagsalakay ng mga otoridad sa iligal na mga pogo, daang-daang foreign nationals ang naaresto. Sa gusaling ito, dating may nag-ooperate na legal na pogo. Pero taong 2023, nagsimula ng makatanggap ng mga report ang Presidential Anti-Organized Crime Commission na may mga nangyayaring krimen dito sa loob ng gusali. Gaya ng human trafficking, prostitution, at meron din daw scamming activities. Kaya noong October ng taong ding yun, naglunsad ng operasyon
ang mga law enforcement agencies ng pamahalaan. Noong nakarang taon, kinonvert ang kalahating hektarya ng compound na ito bilang holding facility kung saan dito dinadala ang mga nare-rescue'ng biktima at mga naarestong suspect na mga POGO workers na pawang mga foreign nationals. Ito ang itsura ng holding facility dito sa Pasay kung saan nakadetain ang mahigit 250 na mga arestadong POGO workers. Iba't ibang lahi ang mga nandito. May kanya-kanya naman silang kutsyon. Malamig naman dahil may aircon. Ang gastos para mapanatili ang pasilidad na ito nuhugot mula sa budget ng Presidential Anti-Organized Crime Commission. Sabi ng PAOK, nagmula sa iba't ibang POGO ang mga dayuhang narito sa facility. Binubuo ng mga Chinese ang 75% sa mga detainee. Meron pang galing ng Banban, meron pang galing ng Porac, meron pa even na yung galing ng Cebu, Lapu-Lapu City, iba't ibang probinsya. Karamihan dyan yung mga subject for deportation and others are mga respondents namin o yung mga complainants namin at yung iba naman mga witnesses. Abinado ang PAOK na dahil sa dami ng kanilang naaresto, may overcapacity na sa pasilidad. Yung normal, yung ideal, it can hold about siguro mga 500 to 600 detainees or yung mga nahuli natin sa mga POGO hubs. Now, it's about 920 yung nandyan namin. And talagang siksika na. Doon na sila kumakain, doon na sila naliligo, doon na rin sila natutulog. That's why, pag may nagkasakit ng isa, naghahawa-hawa sila. Isa raw sa dahilan ng overcapacity na hindi madali ang pagproseso ng deportation o pagpapauwi sa mga dayuhan. May mga coordination tayong ginagawa, specifically with their embassies. Kaya lang hindi ganun kasi kadali pag-process. They have to undergo yung mga biometrics and we have to check on their clearances. Sabi ng Bureau of Immigration na siyang nangangasiwa sa deportation, kawalan ng travel document ang isang dahilan kung bakit hindi agad napapauwi ang mga nahuling dayuhan. Usual modus ng kanilang employers, kinukuha ang kanilang pasaporte para hindi sila basta makakaalis. So, hindi sila makakapag-travel ng walang travel document. Isa pa pong pain point sa atin is yung kanilang ticket, yung outbound ticket, which is supposedly shouldered by the individual, yung foreign national mismo. Susunod, February 2020, naging laban ng balita ang Pastilla Scam, kung saan sangkot daw ang ilang tauhan ng Bureau of Immigration. Doon nakita natin na basta magbigay ka, tapos magkakaroon ka ng luwag doon sa mga ina-apply mo, whether visa yan o kung ano man yung problema mo. So, noong mga panahon na yon, talagang parang ang pakiramdam nila lahat na babayaran. February 2020, naging laban ng balita ang Pastilla Scam, kung saan sangkot daw ang ilang tauhan ng Bureau of Immigration. Kahapon, naglagay ng sabi ko, wag kasi mapahamak rin kami. Mas maganda rin i-refer nyo naman sa amin dito, kami na maglalagay. Ang modus, ibabalot ng mga dayuhan na karamihan ay mga Chinese, ang bribe money o suhol para makapasok sila sa bansa nang hindi sila kailangan dumaan sa screening ng immigration. Inimbestigahan ito ng Senado. Paki-follow sa mga control please. Yes, boss. Tatlo kami doon sa counter. Doon nakita natin na basta magbigay ka, tapos magkakaroon ka ng luwag doon sa mga ina-apply mo, whether visa yan o kung ano man yung problema mo. So, noong mga panahon na yon, talagang parang ang pakiramdam nila lahat na babayaran. Kinuna namin ng pahayag ang Bureau of Immigration para pasagutin kung ano nga ba ang nangyari sa kaso. Mahigit sa 40 po sa kanila ay naalis po sa trabaho dito po sa Bureau of Immigration. Na-elevate po ito sa Department of Justice at nasampahan po ng appropriate na mga kaso, yung mga sinasabi po na involved sa DOJ as well as sa Ombudsman. Pagtitiyak ng Bureau of Immigration, hindi na mauulit ang ganitong modus sa kanilang ahensya. Malaki po yung naging changes sa Bureau of Immigration mula noon hanggang ngayon dahil marami na tayong additional technological safeguards na nakalagay po dito sa ating front lines, dito po sa ating mga paliparan in particular. Follow me. Para sa isang political analyst, may epekto sa imahe ng bansa ang ganitong insidente ng katiwalian.
mga kaso ng pang-aabuso, at ang hindi pa natutuldok ang operasyon ng offshore gambling. Many of this actually creates a not so good effect, no? Hindi lang sa komunidad, kundi doon sa ating lipunan as a whole. And even our international reputation, na parang nagiging safe haven tayo, no? Parang kinakanlong natin itong mga kriminal na to just because many of our officials are being bribed. Mahalaga raw na maging mas mahigpit ang gobyerno para tuluyang matuldukan ang sangasangang problema at krimen na dulot ng mga scam hub. We need to understand that these illegal operators are one step ahead palagi, no, sa ating gobyerno, no. Being a part of this, big multi-billion industry, they have all the necessary tools. May intelligence siya mga yan. Lahat ng mga ahensya ng pamahalaan na talagang mistake dito, dapat talaga all hands on deck sila dito sa problema na to. Magandang oportunidad, maayos na trabaho, at malaking sweldo. Ilan ito sa mga dahilan kaya kumakagat ang ilan na magtrabaho sa ibang bansa. Ang problema, may mga alok na mapanlinlang at nakatutukso. Nakalaunan na uuwi sa pang-aabuso. Dapat lang na mahuli at mapanagot ang mga sangkot dito. Follow me. Lalo na ang mga kasabwat sa gobyerno. Hanggang sa susunod na Sabado, ako si Maki Pulido. Ako si Jun Veneracion at ito ang Reporter's Notebook.